Kung pakakasalan mo ako, mamamatay ka sa loob ng 1 taon. Nakakatakot na mga salita, hindi ba? Ngunit ito ay isang tunay na kwento. Isang batang babae na naging isang buhay na diyosa sa edad na 4 at nawala ang lahat sa edad na 11. Isang araw habang siya'y nabubuhay sa pamamagitan ng paghahalungkat sa basura, isang Pilipino ang nag-abot ng kanyang kamay. Halina't pakinggan natin ang kwentong ito ng magkasama. Ako si Tala. 27 taong gulang na ako ngayon, ngunit halos wala na akong alaala sa pinakamahalagang panahon ng aking buhay. Dahil nangyari iyon noong ako'y 4 na taong gulang pa lamang. Kaya't ang kwentong ito ay batay sa mga sinabi sa akin ng aking ina at sa mga katotohanang nalaman ko pagkatapos noon. Ito ang kwentong ibinahagi sa akin ng aking ina. Ipinanganak ako sa isang liblib at mahirap na barangay sa kabundukan ng Cordillera sa Pilipinas. Noong gabing isinilang ako, sinabi ni inay na nagkaroon siya ng isang kakaibang panaginip. Isang magandang diwata na nakasuot ng damit na hinabi mula sa sinag ng buwan ang nagpakita. Marahang hinaplos ang kanyang tiyan at ngumiti. Napakadukha daw ng aming pamilya. Ang aking ama, si tatay, ay isang kargador sa palengke at ang kinikita niya ay sapat lamang para sa pagkain namin sa araw-araw. Si inay naman ay gumagawa ng mga kwintas na gawa sa buto ng halaman para ibenta sa mga turistang dumadayo. Ang aming bahay ay isang maliit na kubo na gawa sa kawayan at nipa. Kapag umuulan, tumutulo ang bubong. Kapag taglamig, ang malamig na hangin ay malayang pumapasok sa mga siwang. Sa ganitong lugar ako lumaki hanggang sa edad na 3. Nang ako ay mag-4 na taon, isang balita ang kumalat sa aming nayon. Oras na raw para pumili ng bagong sagradong bata, isang batang pinaniniwala ang sisidlan ng espiritu ng bundok. Ang sagradong bata o bituon ay isang batang babae na itinuturing na buhay na anito sa aming rehiyon. Ang mapipiling bata ay titira sa isang espesyal na dambana at sasambahin ng buong komunidad. Ang kanyang pamilya ay makakatanggap ng suportang pinansyal mula sa mga donasyon ng mga deboto. Nang marinig ito ni inay, inisip niyang isa itong magandang pagkakataon. Nagpasya siyang isama ako sa proseso ng pagpili. Tumutol si tatay. Sinabi niyang hindi tama na ilayo ang isang musmos na anak sa kanyang pamilya. Ngunit hindi natinag ang desisyon ni inay. Ang kahirapan ang nagtulak sa kanya na gawin iyon. Narinig ko na napakahirap daw ng proseso ng pagpili. Maraming batang babae ang tinipon sa harap ng mga babaylan, ang aming mga katutubong pari. Isa-isa nila kaming sinuri. Mayroon daw 32 katangian na dapat taglayin. Mga pilikmatang tulad ng sa isang kalabaw, dibdib na parang sa isang leon, mga hita na katulad ng sa isang usa, kakaibang mga pamantayan, ngunit sinasabing na ipasa ko ang mga ito. Ang sumunod na pagsubok ay mas nakakatakot. Ikinulong kami sa isang madilim na silid na puno ng mga lumang anito at mga alay. Kinailangan naming manatili doon ng isang buong gabi. Ang sinumang umiyak o sumigaw ay agad na matatanggal. Ito ay isang malupit na pagsubok para sa isang 4 na taong gulang na bata. Kinalaunan, sinabi ni inay na nang lumabas ako sa silid na iyon, putlang-putla raw ang aking mukha. Ngunit kahit minsan daw, ay hindi ako umiyak. Marahil, mula noon ay natutunan ko ng kimkimin ang aking mga damdamin. Ang huling pagsubok ay ang pagpili sa mga personal na gamit ng dating bituon. Mula sa maraming bagay, kailangan kong piliin kung alin ang pag-aari ng dating anito. Paano malalaman ng isang 4 na taong gulang na bata ang ganoong bagay? Siguro, inabot ko lang ang pinakamakintab na bagay. Nagkataong iyon ang tama. At ako ang napiling bagong bituon. Umiyak daw si inay noong araw na iyon. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung iyon ba ay luha ng kagalakan o kalungkutan. Si tatay naman ay tahimik lang akong niyakap. Pagkalipas ng 1 linggo, umalis ako sa aming tahanan. Ito lang ang bahaging malabo kong natatandaan. Mga talulot ng pulang gumamela, ang tunog ng mga gangsa, at ang huling bulong ni inay, maging mabait ka, wag na wag kang iiyak. Isa ka ng anito ngayon. Ang sandaling malinaw kong naaalala ay ang pagsasara ng pinto ng dambana. Paglingon ko, nakatayo roon sina inay at tatay. Kumakaway sila. Iyon ang huling imahe ng aking mga magulang na natatandaan ko. Dahil sa loob ng maraming taon, hindi ko na sila muling nakita. Ang dambana ay isang mundong hindi ko pa nakikita. Isang magandang gusaling gawa sa kahoy. May mga dingding na may mga inukit na disenyo ng mga Diyos at Diyosa. Ngunit wala akong kalayaang hawakan ng alinman sa mga ito. May nakatakda kong upuan.
at laging may isang maliit na patungan sa ilalim ng aking mga paa dahil hindi dapat sumayad ang aking mga paa sa lupa. Ang mga tagapag-alaga ang nagpapaligo, nagbibihis at nag-aayos sa akin. Isang pulang damit, buhok na nakapusod ng mataas at isang malaking mata na iginuhit sa aking noo. Hindi ko malilimutan ang pakiramdam nang makita ko ang aking sarili sa salamin. Ang nakalarawan doon ay hindi na si Tala. Ito na ang bituon. Naalala ko rin ang aking unang gabi. Nakahiga akong mag-isa sa isang malawak na silid. Wala ang init ng katawan ni inay, hindi ko rinig ang hilik ni tatay. Gusto kong umiyak. Ngunit hindi ako makaiyak. Dahil itinuro sa akin na ang isang anito ay hindi umiiyak. Ganito nagsimula ang aking buhay bilang isang anito. Mula 4 hanggang 11 taong gulang, 7 taon. Ang 7 taon na iyon ay parang isang napakatagal na pagkakakulong sa aking buhay. Siyempre, noong panahong iyon, hindi ko inisip na isa iyong kulungan. Dahil ako ay isang anito. Ngunit ang pagiging anito ay may katapusan din. At ang katapusang iyon ay dumating ng mas maaga at mas malupit kaysa sa aking inaasahan. Ang 7 taon na ginugol ko bilang bituon ay parang walang hanggan sa haba. Ngunit kasabay nito, tila isang iglap lang dahil bawat araw ay magkakatulad. Ang oras na walang pagbabago ay hindi nananatili sa alaala. Sa umaga, gigisingin ako ng mga tagapag-alaga. Paliliguan, bibihisan at aayusan. Para akong isang manika. Wala akong kayang gawin para sa aking sarili. Hindi ko dapat gawin. Dahil ang isang anito ay hindi dapat kumikilos ng kusa. Kahit sa pagkain, lagi akong mag-isa. Sa isang itinakdang upuan, kakainin ko ang itinakdang pagkain. Kung masarap ba iyon o hindi, hindi ko na matandaan ngayon. Isinusubo ko lang at nilulunok. Kakaibang pakiramdam ang kumain habang tinititigan ng mga tagapag-alaga. Para akong isang alagang hayop sa isang kulungan. Ilang beses lang sa isang taon ako nakakalabas ng dambana. Tuwing may malalaking pista, sa mga araw na iyon, isinasakay ako sa isang gintong palangkin. Ang mga kalsada ay puno ng tao. Nagsasaboy sila ng mga bulaklak at umaalingaw-ngaw ang mga sigawan. Sa simula, nagtataka ako. Libo-libong tao ang nakatingin sa akin at nagdarasal. Naniniwala sila na magdudulot ng swerte kapag nagtama ang aming mga mata. May mga umiiyak pa sa sobrang tuwa. Ang kailangan ko lang gawin ay umupo ng walang emosyon at hindi gumagalaw. Ngunit hindi nagtagal, napagtanto ko. Hindi ako ang tinitingnan nila. Hindi si Tala, ang batang babae, kundi ang bituon, ang anito, ang simbolo sa likod ko ang kanilang tinitingnan. Kahit nandoon ako, walang sino man ang tunay na nakakakita sa akin. Sa loob ng dambana, mas malungkot. Wala akong mga kaibigan dahil hindi ako pinapayagang makipaglaro sa mga batang kaedad ko. Minsan, may dalang anak na babae ang isang tagapag-alaga. Kaedad ko siya. Gusto ko siyang kalaruin. Ngunit hindi iyon maaari dahil ang isang anito ay hindi dapat nakikipag-ugnayan sa isang ordinaryong bata. Hindi rin ako nakatanggap ng maayos na edukasyon. May isang pribadong guro na nagtuturo sa akin ng mga letra, ngunit iba ito sa isang tunay na paaralan. Hindi ako natuto ng matematika, agham o kasaysayan. Ang natutunan ko lang ay ang mga ritual. Paano umupo, paano magdasal, anong ekspresyon ang dapat ipakita. Ang pinakamahirap sa lahat ay ang pagbabawal na magpakita ng emosyon. Ang isang anito ay dapat laging kalmado. Hindi dapat ipakita ang saya, lungkot o galit. Kahit may lumapit na may dalang dasal, kailangan kong manatiling walang ekspresyon. Hindi rin ako pwedeng ngumiti. Dahil pinaniniwalaan na ang ngiti ay magdudulot ng kasawian sa kaharap ko. Sa tingin ko, 6 na taong gulang ako noon. Dumalaw si inay sa dambana. 1 taon ko na siyang hindi nakikita. Gusto ko siyang takbuhin at yakapin, ngunit hindi rin iyon pinahintulutan. Nakaupo ako sa isang mataas na trono, habang si inay ay nakaluhod sa ibaba. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni inay. Hindi ko alam kung iyon ba ay luha ng pananabik o kagalakan. Gusto kong umiyak, ngunit hindi ako makaiyak dahil ang anito ay hindi umiiyak. Nag-iwan si inay ng alay at umalis. Pinanood ko lang siyang papalayo. Hindi bilang isang anak, kundi bilang isang anito. Noong gabing iyon, unang beses kong naisip, ito ba talaga ay isang biyaya? Ngunit ang tanong na iyon ay hindi nagtagal. Kinabukasan, magsisimula na naman ang parehong araw. Naiisip niyo ba kung ano ang buhay na hindi sumasayad ang mga paa sa lupa? Sa tuwing lilipat ako ng lugar, kailangan akong buhatin ng isang tao, kahit sa pagbaba ng hagdan o paglipat ng silid.
Unti-unti, nakalimutan ko na kung paano maglakad. Humina ng humina ang mga kalamnan sa aking mga binti. Pagsapit ko ng 8 taong gulang, hindi ko na kayang maglakad ng mag-isa. Minsan, tumitingin ako sa labas mula sa bintana. Nakikita ko ang mga batang nagtatakbuhan, nagtatawanan, nagsisigawan, magkakahawak kamay na tumatakbo. Hindi ko lubos na maintindihan kung ano iyon, dahil wala akong karanasan sa pakikipaglaro sa mga kaibigan o sa malayang pagtawa. Pati ang aking ikasiyam na kaarawan ay mag-isa kong ipinagdiwang. Maging ang konsepto ng kaarawan ay halos kinalimutan ko na. Nagdala ang mga tagapag-alaga ng espesyal na pagkain, ngunit walang bumati sa akin ng maligayang kaarawan dahil sinasabing walang edad ang isang anito. Itinuring nila ako na parang isang walang hanggang nilalang. Pagsapit ko ng 10 taong gulang, nagsimulang magbago ang aking katawan, bahagyang pagbabago lamang. Unti-unting lumaki ang aking dibdib at nagbago ang hubog ng aking katawan. Naaalala ko ang pagbabago sa tingin ng mga tagapag-alaga. Isang tingin na may halong pag-aalala. Ngunit hindi ko naintindihan ang kahulugan noon. At nang ako'y maging 11 taong gulang, dumating ang araw na iyon. Paggising ko sa umaga, may kakaiba akong naramdaman. Masakit ang aking tiyan at mabigat ang aking katawan. Nang pumunta ako sa banyo, nakita ko ito. Isang pulang mantsa sa aking damit. Sa simula, inakala kong sugat na may dumudugo sa akin. Natakot ako at tinawag ko ang isang tagapag-alaga. Dumating siya at tiningnan ang aking kalagayan. Naalala ko ang pagbabago sa kanyang mukha at sa mahinang boses sinabi niya, "Dinatnan ka na. Tapos na ang lahat." Hindi ko naintindihan. Anong tapos na? Tanong ko, ngunit hindi siya sumagot. Umalis lang siya para tawagin ang iba. Nagtipon ang mga tao. Rinig ko ang kanilang mga bulungan. Dumating ang isang matandang babaylan at sinuri ako. Tahimik siyang tumango. Isang mukha na nagsasabing inaasahan na niya ito. Tapos na ang iyong tungkulin bilang bituon. Kailangan na nating maghanap ng bago. Noon ko lang naintindihan. Hindi na ako ang bituon. Ibinaba na ako sa aking trono. At kailangan ko nang lisanin ang dambanang ito. Nakapagtataka, sa sandaling iyon, hindi ako nalungkot. Sa halip, isang pakiramdam ng ginhawa ang kumalat sa aking dibdib. Sa wakas, makakalabas na ako sa kulungang ito. Iyon ang unang pumasok sa isip ko. Makakauwi na ako. Makikita ko na si inay. Iyon ang aking pinaniniwalaan. Hindi ko alam kung gaano kapusok ang pag-iisip na iyon. Hindi ko alam na ang tunay na impyerno ay doon pa lamang magsisimula. Pagkalipas ng 3 araw, pinalabas ako ng dambana. Unang beses sa loob ng 7 taon, ngunit wala ang magarbong palangkin tulad ng sa mga pista. Walang mga bulaklak, walang musika. Ang naroon lang ay isang luma at payak na hamaka. Isinakay ako ng mga tagapag-alaga. Malamig ang kanilang mga kamay. Sila ang mga taong nagsilbi sa akin sa loob ng 7 taon. Ngunit sa kanilang mga mata, hindi na ako isang anito. Isa na lang akong ordinaryong batang babae. Hindi, isang nilalang na mas mababa pa sa isang ordinaryong batang babae. Iyon ako sa mga sandaling iyon. Ang daan pauwi ay puno ng mga tanawing hindi ko kilala. 4 na taong gulang ako nang pumasok sa dambana, kaya wala akong matinong alaala. Tinitingnan ako ng mga taong dumadaan. Ilan sa kanila ay tila nakilala ako. Ang dating bituon. Sa kanilang mga tingin, may halong awa at pangungutya. Nang makarating kami sa bahay, lumabas si inay. 7 taon ko siyang hindi nakita. Tumatanda na siya. May malalalim na kulubot sa kanyang mukha at may mga puting hibla na sa kanyang buhok. Agad ko siyang nakilala. Ngunit si inay ay matagal na nakatitig lang sa akin. Nang lumapit siya, inakala kong yayakapin niya ako. Ngunit hindi. Marahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa aking balikat at bumuntong hininga. Isang buntong hininga na parang puno ng pagkadismaya. Pumasok kami sa loob ng bahay. Mas maliit ito kaysa sa aking naaalala. O baka lumaki lang ako kaya ganoon ang pakiramdam. Isang silid, isang kusina. Iyon na ang lahat. Hindi maihahambing sa lawak ng dambana. Wala si tatay, nasa trabaho. Dapit hapon na nang umuwi si tatay. Ngumiti siya nang makita ako. Siya ang nag-iisang taong natuwa sa aking pagbabalik. Ngunit ang ngiting iyon ay hindi nagtagal. Ang malamig na tingin ni inay ang nagpatahimik kay tatay. Ang hapunan ay tahimik, simpleng kanin at sinabawang gulay. Kung ikukumpara sa pagkain sa dambana, napakasimple nito, ngunit para sa akin mas komportable.
Mas mabuti ito kaysa kumain ng magarbong pagkain ng mag-isa. Kahit papaano, may mga kasama ko rito. Ngunit agad kong napagtanto. Kahit magkasama kami sa isang lugar, mag-isa pa rin ako. Halos hindi ako tinitingnan ni inay. Kapag kinakausap ko siya, matipid ang kanyang mga sagot. Tanging kapag kinukwento niya ang aking nakababatang kapatid na lalaki, doon lang sumisiglang kanyang mukha. Habang nasa dambana ako, nagkaroon pala ako ng kapatid na lalaki, 8 taong gulang na siya. Tinitingnan ako ng aking kapatid na may pagtataka. Siguro ay bago sa kanya ang magkaroon ng isang ate. Para sa akin din, siya ang unang kapamilya na nakilala ko. Para kaming dalawang estranghero na awkward na magkaharap. Lumipas ang ilang araw, at naging malinaw ang katotohanan. Wala akong kayang gawin. Magigib ka ng tubig, sabi ni inay. Ngunit hindi ko man lang kayang buhatin ang banga. Sa loob ng 7 taon, hindi ako nakahawak ng mabibigat na bagay. Halos wala nang natirang lakas sa aking mga kalamnan. Kahit ang paglalakad ay mahirap, kapag matagal akong nakatayo, nangihina ang aking mga binti. Sa dambana, laging may bumubuhat o nagpapasakay sa akin sa hamaka. Hindi ko alam na ganito pala kahirap ang tumapak sa lupa gamit ang sariling mga paa. Maglaba ka, utos niya. Ngunit hindi ko alam kung paano. Paano sabunin, paano kusutin, paano banlawan. Sa dambana, ang mga tagapag-alaga ang gumagawa ng lahat. Si inay ay bumuntong hininga at siya na ang naglaba. Tiningnan niya ako na parang isang bagay na walang silbi. Hindi ako marunong magluto. Hindi ako marunong maglinis. Ang mga bagay na dapat ay kayang gawin ng isang 11 taong gulang na babae ay wala akong alam ni isa. Ito ang kabayaran ng aking buhay bilang isang anito. Ang pinakamasakit ay ang pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Nakikita ko ang mga bata sa kapitbahay na naglalaro. Gusto kong sumali, ngunit hindi ako makalapit dahil sa loob ng 7 taon hindi ako nakipaglaro sa mga kaedad ko. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin, paano kikilos. Tinitingnan ako ng mga bata na parang kakaiba. Isang batang hindi marunong sumagot ng maayos kapag kinakausap. Isang batang kahit ang pagtawa ay hindi natural. Hindi nagtagal, iniwasan na ako ng lahat. Kakaiba siya, bulong nila. Ang lamig ng pakikitungo ni inay ay lalong lumala sa pagdaan ng mga araw. Isang gabi, narinig ko ang pagtatalo ng aking mga magulang. Huminto na ang tulong pinansyal mula sa mga deboto. Si Tala ay isa na lang pabigat. Ipinagtanggol ako ni tatay. Bata pa siya. Matututo rin siya. Ngunit malamig na tumawa si inay. Ano pa ang magagawa ng isang batang nasayang ang 7 taon? Noong gabing iyon, malinaw kong naintindihan. Ang dahilan kung bakit ako ipinagkaloob ni inay sa dambana ay hindi dahil sa pagmamahal. Ito ay dahil sa pera. At ngayong nawala na ang pera, isa na akong bagay na hindi na kailangan. Nagbago rin ang tingin ng mga tao sa bayan. Noong ako pa ang bitoon, tinitingnan nila ako ng may paggalang. Ngayon, iba na. Naririnig ko ang kanilang mga bulungan. Sino ang magpapakasal diyan? Isang batang nagdadala ng kamalasan. Isang dalagang may sumpa ng anito. Sa aming lugar may ganitong pamahiin. Ang sino mang lalaking magpapakasal sa isang dating bituon ay mamamatay ng maaga. Isang katawa-tawang kwento. Ngunit sineseryoso ito ng mga tao. Sa pagtingin nila sa isang 11 taong gulang na bata, hinusgahan na nila na hinding-hindi ako maikakasal. Hindi rin ako nakapasok sa paaralan. 6 na taon akong huli kumpara sa mga kaedad ko. Nakakabasa ako ng kaunti, ngunit halos wala akong alam sa matematika. 11 taong gulang na ako, ngunit ang antas ng aking kaalaman ay parang sa isang 5 taong gulang. Sinabi ni inay na wala kaming pampaaral. Totoo namang mahirap kami. Ngunit ang aking kapatid na lalaki ay nag-aaral. Kailangan niya ng edukasyon dahil lalaki siya, sabi niya. Ako naman daw ay ipapakasal na lang. Ipapakasal? Nararapat bang sabihin iyon sa isang 11 taong gulang na bata? At alam ng lahat na kahit iyon ay imposible. Sino ang gugustuhing maging asawa ang isang dating bituon? Pagsapit ko ng 12 taong gulang, pinagtrabaho ako ni inay. Sa bahay ng isang mayaman, naglalaba, naglilinis at nag-aalaga ng bata. Mula umaga hanggang gabi, ang kinikita ko ay halos 100 piso lamang. Napakabigat ng trabaho. Dahil wala akong karanasan, maraming beses akong nagkamali. Nasira ko ang mga damit na nilalabhan, hindi ko maalagaan ng maayos ang bata. Bumubuntong hininga ang mga tao at sinasabi, ganyan lang ba ang kaya ng isang dating anito? Gabi-gabi akong umiiyak.
Nagtatakip ako ng kumot para hindi marinig ang aking mga hikbi. Mas mahirap ito kaysa sa buhay ko sa dambana. Noong mga panahong iyon, kahit papaano iginagalang ako, sinasamba ako ng mga tao. Ngunit ngayon, walang pumapansin sa akin at kung may tumingin man, iyon ay may kasamang pangungutya. Nang ako ay maging 13 taong gulang, sinabi ni inay, panahon na para tumayo ka sa sarili mong mga paa. Umalis ka na at mamuhay ng mag-isa. Mga salitang binitiwan sa isang 13 taong gulang na bata. Tumutol si tatay, ngunit hindi niya mabago ang desisyon ni inay. Umalis ako sa bahay, halos wala akong dalang gamit. Ilang pirasong damit at isang maliit na bag, iyon lang. Noong gabing iyon, natulog ako sa ilalim ng silong ng isang simbahan. Malamig, nakakatakot. Pinalaya sa dambana sa edad na 11, pinalaya sa bahay sa edad na 13. Isa na akong nilalang na hindi na kailangan ng sinuman. Mula sa pagiging anito, naging basura, iyon ang aking buhay noong mga panahong iyon. Mula 13 hanggang 16 na taong gulang, ang 3 taon na iyon ang pinakamadilim na bahagi ng aking buhay. Kahit ngayon, kapag binabalikan ko, nagtataka ako kung paano ako nakaligtas. Sa mga unang buwan, wala talaga akong mapuntahan. Walang matulugan, walang makain. Sa umaga, naglalakad-lakad ako sa mga kalsadang maraming turista para mamalimos. Sa simula, hindi ito pinahintulutan ng aking dangal. Ngunit kapag kumakalam ang tiyan, madaling gumuho ang dangal. Hindi ko malilimutan ang kahihiyan nang iabot ko ang aking kamay. Ang tingin ng mga dumaraan. Isang tingin na may halong awa at pandidiri. May mga nag-aabot ng barya, mayroon ding nagkukunwaring hindi ako nakikita. Sa ganitong paraan ako nabuhay araw-araw. Lumipas ang ilang linggo, nakilala ko ang ibang mga taong naninirahan sa lansangan. Tinuruan nila ako kung saan ligtas matulog, saan makakakuha ng pagkain. Sa likod ng isang kumbento may libreng lugaw tuwing umaga. Pumipila ako para makakuha ng isang mangkok. Ang tulugan ko ay karaniwang sa ilalim ng hagdanan ng simbahan o sa parke. Kapag malamig ang gabi, nangongolekta ako ng mga karton para pananggalang sa hangin. Kapag umuulan, nanginginig ako sa basang damit. Kahit magkasakit, hindi ako makapunta sa ospital. Tinitiis ko na lang. Nang ako ay maging 14 na taong gulang, nagsimula akong maghanap ng trabaho sa isang mayamang bahay. Nagtrabaho ako bilang kasambahay. Naglilinis ng sahig, naghuhugas ng pinggan, naglalaba. Ngunit kapag hindi ko nagagawa ng maayos, agad akong pinapaalis. Ito ang kabayaran ng 7 taon sa dambana. Wala akong natutunang anumang kasanayan. Nagtrabaho rin ako bilang kargador sa palengke. Buhat-buhat sa ulo ang mabibigat na kaing, paulit-ulit na umaakyat at bumababa sa hagdan. Sa simula, sumasakit ang aking leeg at natuklap ang balat sa aking mga balikat. Ngunit nagpatuloy ako dahil kailangan kong kumain. Mula umaga hanggang gabi, ang kinikita ko ay halos 150 piso. Naghugas din ako ng pinggan sa isang karinderya. Buong araw nakababad ang aking mga kamay sa malamig na tubig. Kinukuskos ang mga plato. Ang aking mga kamay ay nagaspang at puno ng bitak. Kuripot ang may-ari ng tindahan. Sa kaunting pagkakamali, agad niyang binabawasan ang aking sahod. Nang mabasag ko ang isang plato, nawala ang sahod ko para sa 2 araw. Maraming araw din na wala akong trabaho. Sa mga araw na iyon, gutom na gutom ako. Kahit makakuha ako ng pagkain sa umaga, napakahaba pa rin ang araw. Isang dapit hapon, dahil sa sobrang gutom, pumunta ako sa likod ng palengke. Doon, maraming basurahan. Ang unang beses na binuksan ko ang takip ng basurahan, hinding-hindi ko malilimutan. Isang masangsang na amoy ang sumalubong sa akin. Panis na pagkain, bulok na gulay, iba't ibang basura ang magkakahalo. Hinalungkat ko iyon. Naghahanap ng makakain. Napulot ko ang isang kalahating bulok na kamatis. Hinawakan ko ito at tinitigan. Ito ang buhay ko, naisip ko. Ang batang naging anito sa edad na 4 ay naghahalungkat na ngayon sa basura. Gusto kong matawa. Ngunit isa itong malungkot na tawa. Hinugasan ko ang kamatis at kinain. Hindi ko na naramdaman ang lasa, para lang mabusog ang tiyan. Habang kumakain, umiyak ako. Unang beses na umiyak ako ng totoo. Umiyak ng malakas. Sa dambana, hindi ako makaiyak. Sa bahay, bawal umiyak. Ngunit ngayon, walang sinuman, walang magagalit, walang nakakakita. Noong gabing iyon, nag-isip ako, ito na ba ang kabuuan ng aking buhay? Mabubuhay ako ng ganito at mamamatay ng ganito? Mamamatay sa gutom bago mag-20 taong gulang?
o magkakasakit? Wala akong mahanap na sagot. Nang ako ay maging 15 taong gulang, dumami ang mga panganib. Kapag naglalakad sa gabi, may mga kahina-hinalang lalaki ang lumalapit. Inaakit ako ng matatamis na salita. Malaki ang kikitain mo, madaling trabaho lang. Alam ko ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Hinding-hindi ako sumama. Isang gabi, hinabol ako ng isang lasing na lalaki. Natakot ako at tumakbo ng buong bilis. Nakatakas ako sa isang lugar na maraming tao, ngunit mula noon, mas natakot na akong maglakad sa gabi. Minsan, naaalala ko ang aking kabataan. Ang mga araw sa dambana, siguro mas mabuti pa noon. Kahit papaano, hindi ako nagugutom. Ngunit agad akong umiling. Noong mga panahong iyon, ako ay isang ibon sa hawla. Ngayon, malaya ako. Kahit na ang kalayaang iyon ay parang impyerno. Noong simula ng tagsibol ng taon na ako ay naging 16 na taong gulang. Noong araw na iyon, naghahanap na naman ako ng trabaho sa palengke. Mula umaga, nagtanong-tanong ako, ngunit lahat ay tumanggi. Pagdating ng tanghali, gutom na ako. Malayo pa ang oras ng pamimigay ng pagkain. Muli akong nagtungo sa likod ng palengke. Kailangan kong maghalungkat sa basura. Isang pang-araw-araw na gawain na ayaw kong masanay, ngunit unti-unti nang nagiging normal. Binuksan ko ang takip at sumilip sa loob. Nakita ko ang isang piraso ng tinapay. Nang iaabot ko ang aking kamay. Anong ginagawa mo dyan? May narinig akong boses. Nagulat ako at lumingon. May isang lalaking nakatayo. Mukhang hindi siya taga rito. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt at may backpack. Lumapit siya. Isang binatang taga Maynila base sa kanyang punto. Bata pa at mukhang mabait. Sa Tagalog na may halong Ingles, muli siyang nagtanong. Ilang taon ka na? Bakit ka nandito? Hindi ako makasagot. Nahihiya ako. Na nahuli niya akong naghahalungkat sa basura. Yumuko na lang ako. Lumapit pa siya ng kaunti. Nakita niya ang piraso ng tinapay sa aking kamay. Nagbago ang kanyang ekspresyon. Hindi awa o habag. Isang malungkot na mukha. May kinuha siya sa kanyang bag. Isang siopaw na nakabalot pa ng maayos sa papel. Inabot niya ito sa akin. Heto, kainin mo. Umupo tayo doon sa bench at mag-usap. Tinanggap ko ang siopaw. Nanginginig ang aking kamay. Kailan pa huling may nagbigay sa akin ng pagkain? Hindi dahil sa pamamalimos, kundi simpleng inabot lang sa akin. Tumulo ang aking luha. Umupo kami sa bench at dahan-dahan kong kinain. Napakasarap. Sa sobrang sarap, lalo akong naiyak. Umupo siya sa tabi ko at hinintay akong matapos. Hindi niya ako minadali. Nang matapos akong kumain, nagtanong siya, "Anong pangalan mo?" "Tala po." "Wala ka bang pamilya? Hindi ka ba nag-aaral?" Bumuntong hininga siya. Isang malungkot na buntong hininga at sinabi niya, "Ako si Miguel, galing akong Maynila, nagbo-volunteer ako dito. Mayroon kaming center para sa mga bata, tinuturuan namin silang mag-aral. Libre lang." Gusto mo bang sumama tala? Hindi ko lubos na naintindihan ang lahat ng sinabi niya. Libreng pag-aaral? Mayroon bang ganoon? Ngunit ang kanyang mga mata ay seryoso. Hindi mga matang nagsisinungaling. Tumango ako. Wala naman akong pupuntahan, wala ring gagawin. At higit sa lahat, siya ang unang taong tumrato sa akin bilang isang tao. Tiningnan niya ako bilang ako. Iyon ang pinakamasaya para sa akin. Ngumiti si Miguel. Isang mainit na ngiti. Kailan pa huling may tumingin sa akin ng ganoon? Hindi pangungutya, hindi awa. Isang diretsyong ngiti. Nagbigay iyon ng init sa kaibuturan ng aking puso. Noong araw na iyon, unang beses kong nakilala ang pag-asa. Ang dinalhan sa akin ni Miguel ay isang maliit na gusali sa labas ng sentro ng Baguio. Luma na ito, ngunit malinis. Sa pasukan, may isang karatula na nakasulat sa Filipino at Ingles Community Learning Center. Pagpasok namin may mga bata, siguro mga 10 sila. May mga kaedad ko mayroon ding mas bata, lahat sila ay mukhang mahirap. Ang kanilang mga damit ay sira-sira, ang kanilang mga mukha ay sunog sa araw at halos walang sapin sa paa. Mga batang katulad ko ang kanilang kalagayan. Ipinakilala ko ni Miguel sa ibang mga volunteer. Karamihan ay mga estudyante ring galing Maynila. Lahat sila ay mababait, malugod nila akong tinanggap. Walang nagtanong kung saan ako galing o bakit ako naghahalungkat sa basura. Ang klase ay nahahati sa umaga at hapon. Ingles, matematika, pagbasa at pagsulat sa Filipino. Para sa akin, lahat ay bago. Ang natutunan ko sa dambana ay kaunting pagbasa lamang. Halos wala akong alam sa matematika.
Ang unang klase ay si Miguel ang nagturo, Basic English. Nagsimula kami sa alpabeto. Ginaya ko ang kanyang pagbigkas. Sa simula, awkward at hirap ang aking dila. Ngunit si Miguel ay matiyaga at dahan-dahang nagturo. Ang mga unang araw ay napakahirap. Ang mga bagay na madali para sa ibang bata ay mahirap para sa akin. Ang pag-compute ng mga numero, ang pagmemorya ng mga salitang Ingles. Nahihiya ako. Pakiramdam ko, napakatanga ko. Ngunit hindi sumuko si Miguel. Pagkatapos ng klase, naglalaan pa siya ng oras para turuan ako. Dahan-dahan, paulit-ulit. Hinihintay niya ako hanggang sa maintindihan ko. Wala akong karanasan sa ganito, na may isang taong maglalaan ng oras para sa akin. Nagbibigay din ng tanghalian sa center, kanin at sabaw. Simple lang pero sapat na. Noong mga sandaling iyon, mula sa puso kong naramdaman kung gaano kasaya ang makakain ng busog. Hindi na kailangang maghalungkat sa basura, hindi na kailangang magutom. Dahil lang doon, parang nagbago ang mundo. Lumipas ang halos isang buwan, napansin ni Miguel na wala akong matulugan, na laging pareho ang aking damit, na hindi ako nakakaligo ng maayos, at tuwing umaga, napakaaga kong naghihintay sa harap ng center. Pagkalipas ng ilang araw, sinabi sa akin ni Miguel, may maliit na kwarto sa ikalawang palapag ng center. Pwede raw akong tumira doon. Kapag tumulong ako sa paglilinis at iba pang maliliit na gawain, sapat na raw iyon. Hindi ako makapaniwala. Magkakaroon ako ng matutulugan. Sa ilalim ng isang bubong, tumulo ang aking luha. Salamat po, lang ang nasabi ko. Ang kwarto sa itaas ay maliit. Kasya lang ang isang kutsyon. Ngunit para sa akin, mas maganda pa ito kaysa sa dambana dahil iyon ang sarili kong lugar. Kapag isinara ko ang pinto, mayroon akong sariling oras. Masisilungan sa ulan, mapoprotektahan sa lamig. Mula sa araw na iyon, nagsimula ang buhay ko sa center. Mas nakapag-focus ako sa pag-aaral. Pagkalipas ng 3 buwan, nakakapagsalita na ako ng simpleng Ingles. Nakakausap ko na si Miguel sa Ingles. Kahit utal-utal, naiintindihan niya. Nakangiti siyang nagsabi, "Ang bilis mong matuto. May talento ka." Ang mga salitang iyon ang lalong nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Pagkalipas ng 6 na buwan, tuluyan nang nagbago ang aking buhay. Nakakabasa na ako ng mga librong Ingles at kaya ko nang sagutan ang medyo komplikadong mga problema sa matematika. Nakakasulat na rin ako. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nasa loob ng aking puso. Mayroon ng pag-asang sumisibol sa akin. Narinig kong babalik na si Miguel sa Maynila isang dapit hapon ng Taglagas. Tapos na ang klase at nagliligpit kami sa center. Tahimik na sinabi ni Miguel, kailangan ko nang bumalik sa Maynila sa susunod na buwan. Tapos na raw ang kanyang termino bilang volunteer. Natigilan ako. Dapat alam ko ito. Ang mga volunteer ay umuuwi rin. Alam ko iyon. Ngunit pakiramdam ko, si Miguel ay mananatili magpakailanman. Iyon ang aking pinaniwalaan. Hindi ako makasagot. Tumango na lang ako. Mukhang nagsisisi si Miguel, ngunit wala siyang dapat ihingi ng tawad. Sobra-sobra na ang ibinigay niya sa akin. Binago niya ang aking buhay. Hanggang sa araw ng kanyang pag-alis, sinubukan ni Miguel na mas marami pang ituro sa akin. Dinagdagan niya ang oras ng klase at nananatili hanggang dapit hapon para tulungan ako. Tinuruan niya rin ako ng kaunting Filipino. Mga simpleng pagbati, pagbilang, mga pangunahing salita. Mahirap ang Filipino para sa akin noon dahil nasanay ako sa katutubong wika. Iba ang bigkas at gramatika, ngunit gusto kong matuto. Gusto kong malaman ang wika ni Miguel. Gusto kong maintindihan kahit kaunti ang mundong ginagalawan niya. Isang araw, tinanong ako ni Miguel, ano ang gusto mong gawin pagkatapos nito? Hindi ako makasagot. Hanggang noon, ang iniisip ko lang ay kung paano mabuhay. Hindi pa ako nangangarap ng kinabukasan. Sinabi ni Miguel na may talento ako. Kung magpapatuloy ako sa pag-aaral, makakapunta ako sa universidad. Maaaring ikaw ang maging unang dating bituon na makakapagtapos ng kolehiyo, sabi niya. Ang mga salitang iyon ay tumatak ng malalim sa aking puso. Universidad, isang lugar na hindi ko man lang naisip. Gumawa pa si Miguel ng isang konkretong plano para sa akin. Na magpapatuloy ang center, na may darating na ibang volunteer, na dapat akong magpatuloy sa pag-aaral dito. At sa loob ng ilang taon, makakakuha na ako ng pagsusulit para makapasok sa kolehiyo. At ang pinakamahalaga ay ang sumunod niyang sinabi. Kahit bumalik na ako sa Maynila, mag-uusap pa rin tayo.
Pwede kitang turuan online. Kahit magkalayo tayo, huwag kang susuko. Hindi ito isang tuluyang paghihiwalay. Mananatili kaming konektado. Dahil lang doon, pakiramdam ko ay naligtas ako. At dumating ang huling araw. Nagpaalam si Miguel sa lahat ng bata sa center. Namigay pa siya ng mga notebook, lapis at libro. Sa akin, ibinigay niya ang isang English-Filipino dictionary. Luma na, ngunit makapal. Sa unang pahina nakasulat ang pangalan ni Miguel. Ipinatong ni Miguel ang kanyang kamay sa aking balikat at sinabi, "Huwag kang susuko. Tiyakin mong makakapunta ka sa kolehiyo. Maging una kang dating bituon na makapagtapos." Nangako ako. Nagagawin ko iyon. Gusto kong umiyak ngunit pinigilan ko. Iyon lang ang kaya kong gawin noon. Noong umaga ng kanyang pag-alis, hinatid ko siya sa harap ng center. Inayos ni Miguel ang kanyang mga gamit at sumakay sa bus. Kumaway siya mula sa bintana. Kumaway din ako pabalik. Papalayo ang bus. Paliit ng paliit hanggang sa hindi ko na makita. Bumalik ako sa aking kwarto. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, umiyak ako ng malakas. Nang buksan ko ang diksyonaryong ibinigay ni Miguel, may nakasulat na mensahe. "Kaya mo yan, tala. Huwag kang susuko. Mag-email ka." Sa ilalim, nakasulat ang kanyang email address. Isinulat ko iyon sa aking notebook. Hindi ko ito dapat mawala. Ito ang nag-iisang daan para manatili kaming konektado ni Miguel. Lumipas ang isang buwan, nalaman kong may lumang computer sa center. Binuksan ko ang aking email. May mensahe mula kay Miguel. Ligtas siyang nakarating sa Maynila. Bumalik na siya sa kanyang pag-aaral. Abala siya ngunit hindi niya ako nakakalimutan. "Kamusta na ang pag-aaral mo?" Nakasulat doon. Sumagot ako. Sa hirap na Ingles. Naayos lang ako. Na nagsisikap ako. Natuto pa rin ko ang aking pangako. Ganoon kami nanatiling konektado. Kahit magkalayo, patuloy kaming nagpapalitan ng salita sa pamamagitan ng email. Lumipas ang 1 taon. 17 taong gulang na ako. Patuloy akong nag-aral sa center. At unti-unti akong humusay. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nasa loob ng aking puso. Unti-unting nagbabago ang aking nararamdaman para kay Miguel. Sa simula, siya ay isang guro, isang tagapagligtas. Ngunit ngayon, higit pa roon, isang taong hinahanap-hanap, isang taong gusto kong makita. Sa tuwing nagsusulat ako ng email, bumibilis ang tibok ng aking puso, isang kakaibang pakiramdam. Nang ako'y maging 18 taong gulang, isang malaking balita ang dumating. Ang gobyerno at isang international na organisasyon ay naglunsad ng isang scholarship program para sa mga katulad kong dating bituon. Isang programa para bigyan ng pagkakataong makapag-aral ang mga tulad kong hindi nakaranas nito. Inirekomenda ako ng mga volunteer. Sa nanginginig na kamay, sinulatan ko ang mga dokumento. Isinulat ko ang aking kwento, ang mga natutunan ko, ang aking mga pangarap. Bilang isang dating bituon, gusto kong maging unang makapasok sa universidad. Agad akong nag-email kay Miguel. Sinabi kong nag-apply ako para sa scholarship. Mabilis siyang sumagot. "Congratulations! Siguradong makukuha mo yan. I'm proud of you." Pagkalipas ng 3 buwan, dumating ang resulta. Nakapasa ako, ang una sa mga dating bituon. Hindi ako makapaniwala. Ipinagdiwang ako ng lahat sa center. Pumalakpak ang mga bata. At nagdala ng cake ang mga volunteer. Umiyak ako. Sa sobrang saya. Ngunit ang unang gusto kong gawin ay sabihin ito kay Miguel. Umupo ako sa harap ng computer at sa nanginginig na mga daliri, nag-type ako ng email. Na nakapasa ako, na makakapunta na ako sa kolehiyo, na natupad ko ang aking pangako. Agad na dumating ang sagot ni Miguel. "I'm so proud of you. You did great." At ang huling pangungusap ay tumama sa aking puso. "Pagpasok mo sa kolehiyo, pupunta ako dyan sa Baguio. Gusto kitang i-celebrate." Darating si Miguel. Pagkatapos ng 4 na taon, magkikita kami muli. Mula nang matanggap ko ang balita na darating si Miguel, nagbago ang mundo. Tuwing umaga nasasabik akong gumising dahil unti-unting lumalapit ang araw na makikita ko siya. 3 buwan bago magsimula ang klase sa kolehiyo. Sa panahong iyon, naghanda ako. Pinili ko ang kursong social work. Gusto kong tulungan ang mga taong nagdurusa tulad ko. Lalo na ang mga batang tulad kong dating bituon. Mapalad ako. Dahil nakilala ko si Miguel. Ngunit paano ang iba?
Siguradong mayroon pa ring mga batang naghihirap sa dilim. Gusto kong abutin ang aking kamay sa kanila. Sa center, nagsimula na rin ako magturo sa mga mas batang bata. Tulad ng ginawa sa akin ni Miguel 4 na taon na ang nakalipas. Sa simula, hindi ako magaling, ngunit unti-unti akong nasanay. Isang araw, isang batang babae ang dumating sa center. Mga 8 taong gulang. Mahirap at may takot sa mga mata. Dinala siya ng isang volunteer na mamalimos daw sa kalye. Kinausap ko siya. Ang pangalan niya ay Kira. Hanggang noong nakaraang taon, isa rin pala siyang bitoon sa kanilang maliit na nayon. Nadapa siya sa gitna ng isang pista at nagkasugat sa tuhod. Noong araw ding iyon, pinalaya siya. Nagalit daw sa kanya ang kanyang pamilya. Para kong nakita ang aking sarili sa kanya. Mas bata si Kira sa akin, ngunit pareho ang aming pinagdaan ng hirap. Ang bigat ng pagiging dating bitoon, ang malamig na pakikitungo ng pamilya, ang pagwawalang bahala ng lipunan. Inalagaan ko si Kira. Pinakain, binigyan ng damit, at tinuruan. Sa simula, mailap siya, ngunit unti-unti siyang nagtiwala. Hindi nagtagal, sa akin na siya umaasa. Habang tinuturuan ko si Kira na pagtanto ko, ito ang gusto kong gawin. Suportahan ang mga batang dating bituon. Ipasa sa susunod na henerasyon ang ginawa sa akin ni Miguel. At sa wakas, dumating ang araw. Ang araw ng pagdating ni Miguel sa Baguio, pumunta ako sa terminal ng bus. Isang volunteer mula sa center ang naghatid sa akin. Sa loob ng sasakyan, nanginginig ako. 4 na taon. Nagbago na kaya si Miguel? Naalala pa kaya niya ako? Hindi kaya siya madismaya sa akin? Naghihintay ako sa gate. Maraming taong bumababa. May umayakap sa pamilya, may kumakaway sa mga kaibigan, may magkasintahang magkayakap. At nakita ko siya. Si Miguel. Medyo mas mature kaysa 4 na taon na ang nakalipas. 26 na taong gulang na siya. Isang kalmadong mukha, matatag na pangangatawan. Tinaas ko ang aking kamay. Napatingin si Miguel sa direksyon ko. Saglit siyang natigilan. Hindi niya ba ako nakilala? Kinabahan ako. Ngunit sa sumunod na sandali, isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Lumapit si Miguel. Tumayo siya sa harap ko at tinitigan ako. Ang laki mo na. Ibang-iba ka na. At sinabi niya, lalo kang gumanda. Nag-init ang aking mukha. Napuno ng saya ang aking dibdib. Sa center, sinalubong si Miguel ng mga bata. Ipinakilala ko rin si Kira. Ang 2 linggong pananatili niya ay mabilis na lumipas. Sa huling gabi, umakyat kaming 2 sa rooftop ng center. Tanaw namin ang mga ilaw ng Baguio. Nagniningning ang mga bituin. I'm so proud of you, sabi ni Miguel. Napakalayo na ng narating mo. Parang panaginip. Sagot ko. Dahil sa'yo. Kung wala ka, wala ako ngayon. Saglit na katahimikan. Isang payapang katahimikan na may halong kaba. Bahagyang nagdikit ang aming mga balikat. Parang may kuryenteng dumaloy. At hinawakan ni Miguel ang aking kamay. Nagulat ako. Napakainit ng kanyang kamay. Biglang bumilis ang tibok ng aking puso. Gusto kong maghintay ka. Hindi ko naintindihan, maghintay para saan? Dahan-dahang ipinaliwanag ni Miguel. Na masyado pang maaga. Na masyado pa akong bata. Na gusto niyang hintayin kong makapagtapos ng kolehiyo. At sa panahong iyon, babalik siya. Naintindihan ko. Tinitingnan din pala ako ni Miguel. Bilang isang babae. Ngunit iniisip niya ang 6 na taon naming agwat. Para sa kanya, masyado pa akong bata ngayon. Tumulo ang aking luha. Luha ng kaligayahan. Tumango ako. Maghihintay ako. Tiyak na makakapagtapos ako. Lumipas ang 4 na taon. Nakapagtapos ako ng kolehiyo. 24 na taong gulang na ako. Si Miguel naman ay 30 taong gulang. Sa araw ng aking graduation, suot ko ang aking toga at cap. Ang unang dating bituon na nakapagtapos ng kolehiyo. Pagkatapos ng seremonya, paglabas ko, may tumawag sa pangalan ko, isang pamilyar na boses. Paglingon ko, nakatayo roon si Miguel. Nakasuot ng suit, may hawak na bouquet ng bulaklak. Nakangiti. Tumakbo ako at yumakap sa kanya. Mahigpit niya akong niyakap. Mainit at matatag na mga braso. Hindi tumigil ang aking mga luha. Congratulations, I'm so proud of you. Tupad na ang pangako ko, sabi ko. Naghihintay ako, matagal na. Sumagot si Miguel. Mahal kita. 4 na taon na kitang hinihintay. Salamat sa paghihintay. Sumagot din ako. Mahal din kita. Matagal na kitang mahal. Pagkalipas ng 2 taon, ikinasal kami.
Pumunta pa ang mga magulang ni Miguel sa Pilipinas. Sa simula, nag-aalala raw sila. Ngunit nang makilala nila ako at marinig ang aking kwento, umiyak sila. Ang tapang mo, sabi nila. Pagkatapos naming ikasal, lumipat kami sa Maynila. Nagsimula ang aming bagong buhay. Sa simula, mahirap dahil sa paninibago. Mainit ang klima at ang aking Tagalog ay hindi pa perpekto. Ngunit kasama ko si Miguel. Kung kasama ko siya, wala akong kinatatakutan. Nag-aral ako ng master's degree sa isang universidad sa Maynila. International Social Work. Ang aking thesis, syempre, ay tungkol sa sistema ng bituon. Ngayon, 27 taong gulang na ako. Si Miguel ay 33. Nakatira kami sa isang maliit na apartment sa Maynila. Masaya ako. Tuwing umaga kasama ko si Miguel na gumising. Sa hapon, sabay kaming kumakain. Kapag walang pasok, namamasyal kami sa parke o naglalakad sa mga pamilihan. Ngunit hindi ko kinalimutan ang Cordillera. Sa pamamagitan ng internet, tinuturuan ko ang mga batang dating bituon. Si Kira ang nagtitipon sa kanila. 5 bata na ang tinuturuan ko ngayon. Isang araw, gusto kong bumalik sa Cordillera. Kasama si Miguel. Gusto naming magtayo ng isang maayos na educational center para sa mga batang dating bituon. Isang malaking pangarap. Ngunit naniniwala akong matutupad ito. Dahil narating ko na ito. Mula sa pagiging bituon, naging estudyante sa kolehiyo at ngayon ay nag-aaral ng master sa Maynila. Walang imposible. Laging sinasabi ni Miguel, lahat ng iyan ay ginawa mo sa sarili mong pagsisikap. Nasa tabi mo lang ako. Ngunit lagi akong umiiling. Hindi. Dahil nandyan ka. Kaya ko narating ito. Ngayong gabi umuwi na si Miguel. Binuksan niya ang pinto, pumasok, tiningnan ako at ngumiti at niyakap ako. Araw-araw kaming magkasama, ngunit bumibilis pa rin ang tibok ng aking puso. Nakahiga kami sa kama. Hawak ni Miguel ang aking kamay. Mainit at nagbibigay ng kapanatagan. Kung kasama ko ang taong ito kahit saan ako makakarating, iyon ang aking pakiramdam. Ipinikit ko ang aking mga mata. At nanaginip ako. Isang panaginip kung saan tinuturuan ko ang mga bata sa center sa Cordillera. Ang mga batang dating bituon ay nakangiti. May pag-asa. Sa tabi nila, nakatayo si Miguel. Nakatingin sa akin at magiliw na nakangiti. Isang magandang panaginip at isang panaginip na balang araw ay magiging totoo. Naniniwala ako. Dahil hindi ako susuko. Dahil nandyan si Miguel. Ako si Tala, ang dating anito, ang batang nabuhay sa paghalungkat sa basura at ngayon isang masayang babae. Ang aking kwento ay hindi pa tapos. Ito pa lang ang tunay na simula. Sa inyong lahat na nakinig, maraming salamat.